Hoy, matandang mangkukulam. Hindi na kita gagalangin dahil ubod ang sama ang ugali mo. Nagpapabayad ka para pumatay at magsumpa ng tao. Dapat ginagamit mo sa tamang kaalaman mo eh. Manggamot ka ng tao. Hindi yung ikaw ang nagbibigay ng sakit sa kanila. Patawarin niyo na ako! Hindi na ako uulit! Story. Ako muli to, si Tol Dooms. Salamat nga pala sa mga walang sawang paikinig at panunood sa kwento ng karanasan ko o namin. Kailan lang nangyari to? Bago ako umuwi sa Antique, may ginamot pa kami noon sa Cavite, malapit sa Batangas. Naghahanda na nga ako nito sa pag-uwi ko nang may mag-text sa akin na pasyente. Tinawagan ko naman kaagad para makausap. Kilala ko na siya dahil madalas na siyang nagpapagamot sa amin. Mukhang binalikan na naman siya dahil matigas ang ulo. Ayaw niyang makinig sa mga payo ko. Hindi siya kumuha ng proteksyon o pangontra sa mga nilalang na gusto siyang saktan. Hello ma'am. Hello, Tol Dooms. Bumalik na naman po yung sakit ko eh. Paano po kaya to? Ma'am, binalikan po kayo ulit kasi wala po kayong medalyon eh. Kaya nga po ang sabi ko sa inyo noon ay kumuha po kayo ng medalyon. Meron pong nabibili dyan. Ako na lang po magbabasbas para po kahit paano may proteksyon po kahit ng pamilya nyo. Pasensya na, Tol Dooms ha. Hihingi ulit ako ng tulong kasi nakakahiyang magpatingin sa doktor lalo na sa ganitong sakit. Nakakaubos din ng perang pabalik-balik sa ospital eh. Naku ma'am, hindi naman po natural na sakit ang sakit nyo eh. Punta ka na lang po namin, tulad ng dati. Kayo pong bahala sa pamasahe namin. Sige po, Tol Dooms. Magpapadala po kagad ako. Update na lang po nyo kung kailan ha. Para isasabay ko na lang din po sa cleansing ng bahay. Sige po ma'am, para isang puntahan na lang po. Saka para magamot na rin po namin yung ibang may sakit dyan sa inyo. Sige po, Tol Dooms. Salamat po. Sige po ma'am, walang problema. Pagkatapos namin mag-usap, ay tumawag na rin ako kay Tol Mike. Tol Mike, may lakad tayo sa sunod na araw. Saan yan, Tol Dooms? Sa Batangas, Tol. Anong sakit naman, Tol? Kulam, Tol. Buong pamilya. Naku po, sumpa na yan, Tol. Oo nga eh. Ano, Tol Mike? Puntahan ba natin? Sige, Tol. Kung kailan pa uwi ka na, doon naman dami nagpapagamot sa'yo. Oo nga, Tol eh. Kaya sulitin na natin. Gusto ko rin makaharap ulit yung makulit na mangkukulam na yun eh. Ipaparanas ko sa kanya yung hirap hanggang sa magsisi siyang hindi niya na dapat binalikan yung mga yon. Hanggang dumating na nga ang araw na papunta kaming Batangas. Nauna ako sa meeting place namin ni Tol Mike. Pagdating ko rito, wala pa siya. Ang usapan pa namin, dapat 6 AM ay paalis na kami. Kaso mag-aalas 8 na, wala pa rin siya. Matagal-tagal na rin ako nakaupo rito. Kulang na lang ay maglagay na ako ng lata sa harap ko para hulugan ang barya ng mga tao. Inisip ko nito na baka abutan na kami ng hapon bago kami makarating sa pupuntahan namin. Kaya tinawagan ko na siya. Nakalimang miss call pa ako bago niya sinagot ang tawag ko. Tapos halatang bagong gising lang ang loko. Tol, hanap naman. Mukhang nananaginip ka pa. Tol Dooms, ngayon ko lang nasagot eh. Kagigising ko lang eh. Ano bang atin? Ano bang atin? Tol, di ba may lakad nga tayo? Sabi mo 5 AM pa nga tayo magkikita. Para alas 6 larga na tayo. Alas 8 na ngayon, Tol Mike. Baka gabi na tayo mamaya kapag uuwi. Naku, oo nga pala. Sige, maliligo lang ako tapos punta na ako dyan. May ginawa pa kasi ako kagabi. Ay sus. Sige Tol, bilisan mo na. Hintayin mo na lang ako dyan, Tol. Mabilis lang to. Pagdating ni Tol Mike, ay agad na kaming bumiyahe papunta sa lugar ng gagamutin namin. Naisipan ko nga manood muna ng video na upload ni Boss Jess kasi may new update siya nito. Tapos si Tol Mike, nakisilip na rin sa pinapanood ko. Tol, anong pinapanood mo? Bagong upload ni Boss Jess. Makinig na rin ako. Ang ganda ng boses eh. Gusto ko rin mag-share ng kwento sa kanya pag may time ako magsulat. Magbabahagi rin ako dyan. O Tol, para malaman din ng iba kung paano ka manggamot at yung ibang kakayahan mo bilang manggagamot. Share mo kaya yung dahilan kung bakit ka naging manggagamot. Sobrang haba nun, Tol. 2013 pa. Baka magsawa sila sa kwento ko. Okay lang yan, Tol. Kita mo ako. Nakailang kwento na oh. Natawa na lang kami ni Tol Mike. Sinabay na namin ito sa pagkain ng paikinig. Matapos nito, ay nakatulog na rin kami. Nagising kami ng 10 AM pero malayo-layo pa rin kami nito sa destinasyon namin. Tol Dooms, nag-iinit na puwet ko kakaupo rito. Ibigay mo muna sa babae ang upuan mo, Tol. Para naman makaupo siya. Naku, malayo ba yung bababaan natin eh? Sabi mo nangangalay ka na sa kakaupo. Oo nga, pero paano kapag nangawit naman ako sa pagtayo? Tol, maging gentleman ka naman. Babae yan oh. Ikaw kaya magbigay ng upuan mo. Ikaw tong nagre-reklamong nangangalay Basta, baka mamaya mangawit naman ako sa pagtayo. Malayo pa naman ang pupuntahan natin. Mahirap na baka sumakit pa yung tuhod ko eh. Yun naman pala Tumatanda ka na kasi kaya mahina na yung tuhod mo. Tarantado. May candy ka ba dyan, Tol? Kanina pa ako nabuburyong eh. Oh,
Eto, mag-candy nga muna tayo. Kanina pa rin ako excited na makarating sa pupuntahan natin eh. Gustong gusto ko ng parusahan yung mangkukulam na yun eh. Pagsisisihan niya talagang binalikan niya pa yung mag-anak na yun. Bugbugin mo mamaya, tol. Nagbiruan na lang kaming dalawa para hindi mabagot sa biyahe. Hanggang sa nagsalita ang konduktor at sinabing nakarating na kami sa bababaan namin. Pagbaba sa bus ay sumakay naman kami ng e-bike para pumunta sa bahay ng pasyente namin. Kabisado ko naman na to dahil nagamot ko na nga siya dati. Pagdating sa bahay nila ay umusal na ako ng pangwasak at bakod sa labas at loob ng bahay nila. Ito ang tanda na nilagyan ko na ng proteksyon ng mga nakatira rito. At para na rin maging ligtas kami sa atake ng kalaban habang nanggagamot kami. Palapit pa lang kami kanina sa bahay nila ay alam ko na kagad kung anong gumagambala sa kanila. Nakikita ko nito kung babae o lalaki ang nagbigay ng sakit sa kanila. Nagulat pa nga ang kliyente ko nang sabihin kong nakita ko ang nanggagayuma sa atin niya. Nakikita at nararamdaman ko kasi to kapag ang tao ay may spiritual na sakit. Pero kapag normal na sakit ay hindi lalabas ang kakayahan kong to. Habang nagkukwentuhan pa nga kami ay nagpapalipad na ng birada ang mangkukulam para sindakin ako. Hinayaan ko lang siya kasi hindi niya nararamdaman yung puwersa ng katawan ko sa spiritual na anyo. Nakaselyo kasi ako. Ang ibig sabihin ay nakakubli ang kaalaman ko pagdating sa spiritual. Kaya kung titignan ay para lang akong normal na tao. Pero bira pa rin ang bira ang mangkukulam nito. Masyado niyang minamaliit ang kakayahan ko. Lihim na lang ako natatawa sa ginagawa niya. Ginagamit niya na ang lahat ng kaalaman niya para lang mapalayas kami at para hindi na matuloy ang gamutan na to. Hinayaan na lang namin siya. Nararamdaman ko ang mga atake niya pero hindi naman uubra sa akin ang mga yon. Nang matapos ang kwentuhan namin at tanungan tungkol sa karamdaman nila ay nagsabi na sa akin si Tol Mike. Umpisa mo na, tol. Para malaman natin kung sino at ano nagpaparusa sa mga taong to. Bakit niya pinarurusahan lalo na tong babaeng to? Sige Tol Mike. Bago ko inumpisahan to ay tinignan ko muna ang mga palad ng pasyente ko. Sa mga hindi nakakaalam ng proseso, kailangan kasing tignan ang palad ng pasyente para malaman ko anong gumagambala sa kanya. Kapag kasi mas mahaba ang hiniliit sa kanan, ay taong gumagawa nito. Pero kapag kaliwa naman na mas mahaba, mga elemento naman to. Minsan ay nakatago yan, kaya hindi agad mapapansin. Matapos ko masiguro, ay pinapikit ko na ang babaeng pasyente namin. Ma'am, pumikit lang po kayo at huwag po kayong kakabahan. Relax lang po kayo. Nagdasal ako nito at nagsambit ng orasyong pantawag. Pagtawag ko sa nangkukulam sa pasyente, ay kapre ang nakita kong pilit na pumapasok sa katawan ng babae. Mabilis kasing nakalas na mangkukulam ang tinanim niya sa pasyente, kaya natawa na lang ako. Kaya tuloy, kapre ang nahuli ko na malamang ay alaga nito. Kaninang lakas ang loob niyong birahin ako pero ngayon naaatras kayo. Naduwag na, tol. At itong kapre ayaw magsalita, oh. Wala tayong mapipiga rito. Mukha nga pinipigilan ng pasyente ang pagsabi ng kapre. Kita mo, kalahati lang ang nakapasok. Hindi ko kasi masyadong mapahirapan ng kapre. Kalahati lang kasi ang nakapasok sa pasyente. Ayaw papasukin ng buo ng babae sa katawan niya ang kapre. Kaya ginising na lang namin siya. Ma'am, huwag kang matakot. Umikit ka lang na parang natutulog. Paano natin mahuhuli yung gumagayuma sa iyo kung ganyan kakakabado? Tulungan niyo rin po ang sarili niyo. Magtiwala lang po kayo sa amin at sa Diyos. Teka, Tol Dums. Dito niya sinusubukang pumasok. Paglingon ko kay Tol Mike, ay itinuro niya ang kapatid ng babae ng pasyente namin. Nanginginig ang katawan nito na para bang sinasapian. Tawagin mo na, Tol Dums, para makapasok na ng buo sa katawan ng babae yan. Sige Tol, makulit din tong mangkukulam na to eh. Binabanatan ako kanina. Masubukan nga natin kung hanggang saan ang kaya nito. Nagdasal muna ako at humingi ng pahintulot sa amang lumikha ng langit at lupa, ang nagbigay buhay sa mga nilalang at ang naghandog sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na siyang tumubos sa kasalanan nating mga tao. Bumanggit din ako ng orasyon para papasukin ang mangkukulam sa katawan ng babaeng kapatid ng aming pasyente. Nasang ka mang sulok ng mundo? Buhay man o patay, pumasok ka sa katawan ng babaeng to. Tinatawag kita sa pamamagitan ng buhay na salitang nagmula sa Diyos. Pumasok ka na. Nang makapasok na to sa katawan ng babae, ay agad ko tong kinausap. Nung una, ayaw nitong magsalita. Kahit anong gawin kong pagtatanong, ay tikom ang bibig nito. Pero masama na makatingin ang kapatid ng pasyente namin ni Tol Mike, na ibig sabihin ay meron nang nakasanib dito. Sige. Ayaw mong magsalita Ipapalasap ko sa iyo ang ginawa mong pagpapahirap sa babaeng to. Hinihiram ko ang kidlat ni Haring Wexim na sumasalabat sa kalupaan. Ouch naman! Ang sakit! Ano ba? Wow, social pala to, Tol Mike eh. Ikaw ba nag-utos sa kulamin tong babae? Magkano binayad mo sa mangkukulam na yon, ha? Pinagawa ko lang yung kulam. Hindi ako nagkulam sa babaeng yan. Pero ikaw pa rin ang nag-utos. Ano bang kasalanan niya sa'yo? Bakit mo siya pinakulam? Tahimik lang yung babae nito. Ayaw niyang aminin ng rason kung bakit siya nagbayad para lang ipakulam ang pasyente namin. Kahit anong orasyon ang ibato ko sa kanya,
ay parang hindi siya natatakot. Hindi niya kasi alam ang kapalit ng ginawa niya. Kaya naman ang hatol ko para sa kanya ay tanggapin niya ang ginawa nilang parusa. Siya ang magkakasakit. Siya ang sasalo sa balik ng kulam. Lahat ng naranasan ng taong pinakulam niya ay babalik sa kanya ng mas matindi pa. Kailangan kong ibalik sa kanila ang kulam para gumaling ang pasyente ko. Ito ang masaklap sa mga taong wala namang alam sa lihim na aral. Kapag bumalik ang kulam, ay sa kanila to tatama at hindi sa mismong mangkukulam. Dahil ang mga mangkukulam ay may mga proteksyon at mga orasyong ginagamit para hindi sila mabalikan. Kaya ang sasalo sa lahat ng to ay ang taong nag-utos para isagawa ang kulam. May antas kasi ang bawat isa at may kaalaman sa espiritual. Kaya ano magiging laban ng isang normal na tao kapag siya na ang tinamaan ng sumpa? May tinatawag kasing sumbalik. 3 beses na mas malakas ang pinsala nito kesa sa kulam. Depende rin sa manggagamot na magbibitaw ng sumbalik. Kaya kawawa ang nagpapakulam dahil wala silang proteksyon. Kawawa rin ang buong pamilya niya dahil posibleng madamay sa sumpa ng sumbalik. Kaya ang payo ko sa mga taong may galit, huwag kayong basta-basta nagpapadala sa emosyon nyo at huwag kayong gaganti kagad at gagawa ng masama o magpapakulam dahil kayo lang ang talo sa huli. Wala kayong laban sa mga albularyo, lalo kung nasa panig ng kabutihan ng mga to. Hindi rin naman kayo matutulungan ng mangkukulam dahil ang ililigtas lang nito ay ang mga sarili nila. Ay nako, tumabi ka nga muna. Hindi ikaw ang kailangan ko. Hindi na rin makapaghintay itong mangkukulam na to eh. Kanina pa bumaba na. Ang kulit na eh. Kaya pagbibigyan ko na. Tol Mike, ikaw na muna magparusa. Sa likod lang ako. Sige, Tol Dooms. Nang tinawag ko na ang mangkukulam, gamit ang 2 buhay na salitang pantawag ni San Miguel na siyang tagahatol ng kadiliman. Pagkatapos nito ay pumwesto na ako sa likod at umusal ng orasyong pangwasak, kalas at pangpawasak sa baluti ng kalaban. Si Tol Mike ang magbibigay parusa sa mangkukulam. Habang ako ay patuloy lang sa ginagawa ko. Bawat tanong ni Tol Mike sa mangkukulam ay sinasabayan niya to ng pang-usal ng mga pamarusang orasyon. Bakit ayaw mo tigilan babaeng to, ha? Binayaran lang ako. Wala akong kasalanan dyan. Ginawa ko lang ang inutos sa akin. Walang kasalanan? Eh, ikaw nga tong may nalalaman sa pagkulam. Magkano ang binayad niya sa'yo? Wala ka nang pakialam doon. Tingin mo tama ang ginagawa mo, ha? Sa dami yung nakulam mo, masenso ka ba? Hindi madali ang kumita. Saka alam naman ng mga nagpapakulam na sa kanila babalik ang sumpa. Kasama sa kasunduan yon. Alam ko na yan. Hindi na ako baguhan dito. Sinasamantala mo naman. Eto namang mga taong to, punong-puno ng galit at inggit sa katawan. Hindi nila iniintindi ang panganib na nakaabang sa kanila. Hindi nila alam pati mga anak nila ay madadamay sa sumpang pinagkakagawa nila. Ay nako. Kasalanan na nila yon. Kaya nga may kasunduan eh. Ah, ganon. Sige, tingnan natin kung hindi ka sumigaw dito kapag dinagdagan ko pa yung parusa mo. Umihip si Tol Mike ng orasyon ng kidlat. Ang isa sa pinakamalakas na orasyong kidlat na lumabas sa mismong daliri ng amang lumikha. Aray! Huwag kang sisigaw. Malakas ka, di ba? Gigilitan kita. Sa mga hindi nakakaalam, kayang isakripisyo ng isang mangkukulam ang buhay ng gabay niya o kahit sinong mahal nila sa buhay. Para sa ganun ay silang sumalo sa kamatayan at ang mangkukulam ang makakaligtas. Depende sa kanilang hinihingi o inaalay. Kaya yung iba, nagugulat kung bakit buhay pa ang mangkukulam na ginigilitan nila. Nalaman ko to dahil sa dami na ng nagamot ko at ayon na rin sa pag-aaral ko sa lahat ng nakakalaban ko. Tol Dooms, ikaw naman magparusa. Huwag mong papatayin na. Bubugin mo muna. Okay Tol Mike, ako nang bahala dyan. Ginigigil talaga ako nito kanina pa eh. Hinarap ko na ang mangkukulam nito. Medyo nanghihina na siya dahil sa ginawa ni Tol Mike sa kanya. Hoy, matandang mangkukulam. Hindi na kita gagalangin dahil ubod ng sama ang ugali mo. Nagpapabayad ka para pumatay at magsumpa ng tao. Dapat ginagamit mo sa tamang kaalaman mo eh. Manggamot ka ng tao. Hindi yung ikaw ang nagbibigay ng sakit sa kanila. Patawarin niyo na ako. Hindi na ako uulit. Ah, talaga ba? Ba't kanina? Pinakikiramdaman kita. Binibira mo pa ako ha? Ramdam mo pala yung ginagawa ko. Malamang, hindi ako magiging manggagamot kung mahina ang pandam ako. Kaya pala kanina pa ako nagbibigay ng sumpa. Pero walang nangyayari. Akala ko baguhan lang ang nakuha nila. Magaling lang taga ako magtago ng kakayahan ko. Kaya akala mo, baguhan lang ako. Hindi mo nga naramdaman ang presensya ko, di ba? Nakaselyo ka pala. Tinatago mo ang presensya mo. Naisahan mo ako ron ah. Ganun talaga tanda. Utak ang gamitin, hindi kayabangan. Hindi lahat ng makakalaban mo ay kailangan mong maliitin. Dahil kung may antas ang bawat isa sa inyo, ay ganun din sa aming mga manggagamot. Kaya pala gusto mo ng kumbante espiritual para malaman ang kakayahan ng kalaban mo. Tama ka, dahil dito ko malalaman kung hanggang saan ang kakayahan ng taong kaharap ko. Albularyo man o mangkukulam. Ngayon tanda, handa ka na ba? Wag! Hindi na ako uulit. Hindi ako naniniwala sa katulad mo. Hindi hiling ko ang 7 tabak ng birhen. Pagkasambit ko nito,
ay sinabayan ko ng pagtarak sa dibdib ng babaeng pasyente. Napasigaw naman ang mangkukulam na nakasapi sa kapatid ng pasyente. Tama na! Ang kulit mo! Sinabing magbabago na ako! Mas makulit ka at talagang mayabang ka pa. Hindi ka marunong makiusap ng maayos. Subukan naman natin yun ang balutit kabalang spiritual mo, tanda. Ayoko na! Tumigil ka na! Nangihina na ako! Hindi ko na kaya! Bakit ba puro kidlat ang ginagamit mo? Saka, sino ang dalawang nilalang na nasa likod mo? Mga gabay ko yan. Sige, titigan mo pa sila para mabulag ka. Hindi ko matitigan! Nakakabulag ang liwanag nila! Nagsisilaw ako! Pwes, dapat lang yun sa'yo. Hinihiram ko ang maso ng sator at maso ng langit para mawasak ang baluti ng suig ng mangkukulam na to. Kasabay nito, ang pag-ihip ko sa ulo ng pasyente. Natumba to na parang nawalan ng buhay. Nagulat pa ako sa pagkatumba nito. Mukhang hindi na kinaya pa ng mangkukulam ang ginawa ko. Makulit ka kasi. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Tapos ngayon, susuko ka rin pala sa kumbante spiritual. Naku, Toldoms, bakit mo naman tinapos ka agad? Sabi ko bugbugin mo lang eh. Pero ginamitan mo ng maso. Eh, ikaw ba naman bukbukan ng maso, hindi ka mamatay? Sorry na, Tol Mike. Napasobra dahil sa gigil ko eh. Akala ko makakaya niya eh. Alam mo naman lupay-pay na eh. Siyempre hindi niya nakakayanin yun. Dapat iunti-unti mo. Binigla mo eh. Ayan, namatay tuloy. Tawagin mo na nga lang muna yung babaeng nag-utos. Okay, sige Tol. Tinawag ko na lang para pabalikin yung babaeng nagpakulam sa pasyente namin. At sa pagkakataong to, pumasok to sa katawan ng pasyente namin para makausap namin siya ulit. Uy, ikaw babae. Anong plano mo? Maawa kayo sa akin. Maawa? Eh tignan mo ang ginawa niyo sa babaeng pasyente namin. Naawa ba kayo? Hindi kayo matututo sa ganyan eh. Magbabago na po ako. Hindi na po ako uulit. Bago ka namin pakawalan, siguraduhin mong magbabago ka na ha. Sa susunod, kapag humingi ulit ng tulong ang pasyente na to, eh paglalagyan ka sa amin. Naiintindihan mo? Pangako, magbabago na ako. Hindi na po ako uulit. Isang beses pang inusalan ni Tol Mike ng pamarusang babae para magtanda to. Hanggang sa parang lantang gulay na ang boses nito at saka lang niya to pinakawalan. Pag alis ng babaeng nagpakulam sa kanya, ay nawalan naman ng malay ang pasyente namin. Toldoms, ikaw nang gumising sa kanya. Pabalikin mo na ang espiritu ng pasyente natin. Sige Tol, umusal ako ng orasyon sabay gising sa pasyente. Unti-unti naman tong nagising. Nung unay nalilito pa ang magkapatid dahil pareho silang napasapian namin. Pati yung kapatid ng pasyente na pinagpasukan namin sa mangkukulam ay parang nalilito pa rin sa nangyayari. Pinaliwanag naman namin sa kanila na natalo na namin yung mangkukulam. Pati na rin yung nagpakulam sa kanila. Laking pasasalamat naman nila sa amin ito ni Tol Mike. Medyo okay na ang pakiramdam ko. Salamat po sa inyo ha. Sir, pwede po ba magpa-cleansing na rin po kami ng bahay namin? Sige po, ngayon na rin po para hindi na kami bumalik. Ako na ang nagsagawa ng cleansing ng bahay. Tapos si Tol Mike ay hinuli ang kapre na sumapi kanina sa pasyente namin. Pinasapi niya ulit ito sa pasyente namin. Mahilig ang kapre na ito na makipagsiping. Kaya pala palagi raw nananaginip ang pasyente namin na lagi itong may kasiping. Napapanignipan itong nagtatalik sila ng isang nilalang na hindi niya alam na kapre pala. Lugyo kang kapre ka. Bakit mo ginagawa yon? Mag-isa na lang kasi ako sa tirahan ko. Alam mong bawal yan, di ba? Bakit hindi ka maghanap ng kauri mo? Ayaw nila sa akin eh. Aba, ayos din kayo mga kapre ah. Choosy din pala kayo mga hayop kayo. Oo nga Tol Mike eh. Akala ko tao lang ang mapili. Pati pala mga kapre. Sige na, dali mo muna siya sa labas Tol. Baka maapektuhan yung kapre sa cleansing eh. Mag-uusap pa kami niyan mamaya. Nilabas muna ni Tol Mike ang pasyente. Inasikaso ko naman muna ang cleansing ng bahay. Hanggang sa matapos ko to. Saka ako binalikan si Tol Mike at ang nahuli nitong kapre sa labas ng bahay para matulungan ko siya. Paglapit ko, ay biglang yumuko ang kapre sa akin at sinandal ng ulo bilang respeto. Teka, bakit nakayuko ka sa akin? Huwag mo akong yukuran dahil tao lang din ako. Sa Diyos Ama lang tayo yuyuko. Hindi ako makatitig sa'yo. Nasisilaw ako kaya hindi ko makita ang mukha mo. Eh kaibigan, bakit mo naman kasi ginawa sa babae yung ginagawa mo? Mali yun. Wala kasi ako mahanap na tatanggap sa akin. Kaya nag-iisa ako sa buhay. Malungkot ang buhay ko. Kahit na, hindi tama yun. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Talaga? Pwede ako sumama sa'yo? Sige, payag ako. Nakikita mo yung mga kauri mo sa akin, no? Oo, madami sila. Kulang pa yung nakikita mo. Kasi nakatago pa yung iba. Marami kang pagpipilian sa kanila. Tingnan mo, magaganda ang mga kauri mong kapre na kasama ko. Tama ka, hindi na ako mag-iisa ngayon. Kita mo ba yung dalawa? Isang itim at isang puti. Oo kaibigan, pero kasi Bakit parang natatakot ka? Huwag kang mag-alala. Marunong ko magbalanse ng tao at elemento. Lahat nagkakamali at nakakagawa ng kasalanan.
Pero may pagkakataon din tayo magbagong buhay. At yun ang importante. Natatakot ako kasi taga-sundo yung katabi mo. Isa sa binigyan ng Diyos ng tungkulin. Tapos yung isang puti ay taga-sundo ng kalikasan. Mga kaibigan mo pala sila. Oh, sila ang kusang lumapit sa akin. Dahil alam nilang nasa mabuti akong landas. Sige kaibigan, sasama na rin ako sa'yo. Tutulong ako sa paglalakbay mo katulad ng ginagawa ng mga kauri ko. Sasama ako kahit saan. Ah, okay. Ikinagagal akong makasama ka namin, kaibigan. Ano nga palang gamit mo? Tabako, pamalo o ano? Wala akong pamalo. Tabako ang akin. Sige, ayos yan. Mamaya kapag nabasbasan na kita, ay may kita mo ng lahat ng kauri mo. Yung iba kasi may tagabulag eh. Kaya hindi mo sila nakikita ngayon. Yung mga kapre na nakikita mo, ay galit yan sa'yo. Dahil sa ginawa mo dito sa babae. Gusto ko magpabasbas sa'yo kaibigan. Bilang patunay ng pagbabagong buhay ko. Saka, wala pa akong pangalan eh. Sige, ang bahala sa'yo. Hinanda akong pagbabasbas sa kapre. Natutuwa ako dahil hindi naman siya likas sa masama. Ramdam ko sa kanya na gusto niya talaga magbago. Kaya naman nagpasya akong basbasan siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo, mula sa araw na to, ikaw ay binabasbasan ko at magkakaroon ka na ng sarili mong pangalan. Matapos ang pagbabasbas, ay nagulat ang kapre dahil naghilom ang mga sugat niya. Tapos naging puti ang kulay ng kanyang balat. Dahil dito, ay labis ang pasasalamat niya sa akin. Nakita na rin niya ang mga kauri niya na labis siyang ikinatuwa. Madami ka pala talagang kasama kaibigan. Nakikita ko na ang marami kong kauri. Gusto mo bang magkaroon din ng baluti katulad nila? Oo kaibigan, wala pa ako yun eh. Baka kapag digmaan, ako ang unang babagsak. Hayaan mo, kapag nagdagal, ay hihiling ako mabigyan ka ng baluti. Pero sa ngayon, hindi pa pwede dahil bago ka pa lang sa sama namin. Naiintindihan ko kaibigan. Maraming salamat. Hindi ka na ba takot sa taga-sundo ng patay, kaibigan? Hindi na kaibigan. Mukhang masaya naman samahan nyo eh. Tutulong na rin ako sa panggagamot nyo. Hindi na, ganito na lang. Ikaw na lang magiging isa sa mga bantay ko at pandigma. Marami na akong kasama sa panggagamot eh. Kailangan kong katulad mo sa pandigma. Masusunod kaibigan. Matapos pumayag ang kapre, ay hinipan ko na ng orasyon ng pasyente para mapalis na sa pagkakasapi sa katawan niya. Bumalik naman to sa wisyo nang mawala ang kapre. Si Tol Mike naman ay nakangiti lang sa akin dahil narinig naman niya at nasaksihan ang naging pag-uusap namin ng kapre. Natutuwa pa nga siya dahil isa na namang elemento ang nagbago ang buhay. Marunong kasi ako magbigay ng pagkakataon sa ibang mga nilalang para makapagbagong buhay sila. Dahil naniniwala ako na hindi lahat ng masama ay likas talagang masama. Ang iba'y kaya rin magbago basta may magtitiwala sa kanila. At ako yon. Pero kung sisirain man nila ang tiwalang binigay ko sa kanila, ay alam na rin nila ang kapalit noon. Tuwang-tuwa din ang kapre dahil may pangalan na siya. Matapos magpausok sa buong paligid, ay kinausap ko na ang mga kapreng kaibigan ko. Inutusan ko silang alisin ang kanilang baluti dahil wala naman na kami sa digmaan. Pinauna ko na rin silang umuwi dahil babiyahe pa kami ni Tol Mike. Sige na, umuwi na kayo kasi hindi ko kayo kayang buhatin lahat eh. Ang bibigat nyo eh. Nagtawanan ng lahat dahil sa sinabi ko. Nauna na yung mas malalaking kapre pero yung ibang makukulit ay naiwan pa at gustong gumala kung saan ako pupunta. Itong bagong kapre naman ay hindi ko pwedeng paunahin dahil dapat sasabay siya sa akin. Para lang mas klaro, kaya pinauuna ko silang umuwi ay dahil hindi ko na sila kayang buhatin. Kasi lahat sila ay sasakay sa likod ko at napakarami pa nila. Mahirap silang pasanin lahat para ako nagbubuhat ng malaking punong kahoy nito. Hindi literal, espiritual. Katulad lang kasi ito ng kapag may gumagambala sa yung engkanto, mabigat talagang pasanin yon. Kaya nga mabuting umuwi na lang silang lahat. Makakapasok naman sila sa uuwian namin eh. Itong bago lang ang hindi pa dahil kailangan na magkasama kami para mabigyan ko siya ng permiso. Paglipas ng gamutan at cleansing na ginawa namin, ay umuwi na rin kami ni Tol Mike pabalik ng Manila. 6 PM na nang makarating kami sa Quiapo Church bago nagkanya-kanya nang umuwi para magpahinga. Kasi bukas ay balik trabaho na naman kami. Sa sunod na araw kasi ay uuwi na kasi ako sa Antique. Malungkot nga sila Tol Mike at Tol Zardo eh kasi uuwi na ako sa Antique for good muna. Matagal-tagal na naman kaming hindi magkikita. Hanggang dumating ang araw ng pag-uwi ko sa Antique. Dito ko na kasi balak ituloy ang paglalakbay ko para makatulong sa mga tao na nangangailangan ng serbisyo ko sa gamutan. Kahit nasa Antique na ako, ay nagla-live pa rin ako madalas. Tapos madalas din ang pag-uusap namin nila Brother Fushiga at Brother Rafi. Kasama din ang nag-iisang estudyante namin na babae. Bago lang siya, nakikinig lang din siya dati sa kwento ko at minsan nang nagpagamot sa amin dahil madalas siyang nahihirapan sa paghinga. Naawa kaming tatlo ni Brother Fushiga at Brother Rafi sa kanya kasi may asawa at isang anak ang babaeng to. Kaya naman ginamot namin siya. Malakas ang pananampalataya ng babaeng to dahilan para maisip ni Brother Fushige na turuan siya ng aral. Tol Doms,
Nakausap ko na ang gabay ng babae. Pwede natin siyang turuan dahil malinis ang pagkatao niya. Balang araw, siya ang sisibol na faith healer sa Negros. Sige Brother Fushige, ayos yan. Gabayin natin siya hanggang sa maging mahusay siyang faith healer. Malaki na rin ang improvement ng babae na Lynn ang pangalan. Sister Lynn ang tawag namin sa kanya. Siya na ang gumagamot sa pamilya niya kapag nagkakasakit ang mga yon. At katunayan, kahit na magkakalayo kami, ay naaalalayan pa rin namin siya dahil online naman ang gamutan. May isang pagkakataon pa nga na ginagamot ni Sister Lynn ang kapatid niyang lalaki. Makulit daw ang may gawa. Kahit kalasin niya ang sakit ng kuya niya, ay ayaw pa rin tumigil. Kaya naman todo suporta kami sa kanya sa pamamagitan ng video call. Mga brother, pasampay na natin yung gumagambalang yan. Masyadong makulit eh, para madala naman. Sige, itutok mo sa camera, Sister Lynn. Sa taas mismo ng ulo ng pasyente. Si Toldums ang tatawag sa mga kukulam na yan. Okay, simulan ko na. Humihiling ako sa ngalan ng 3 persona na tawagin ng sino mang gumagambala sa taong to. Nasaan ka mang sulok ng mundo? Pumasok ka rito. Sabay ihip ko nito sa ulo ng pasyente. Naramdaman namin yung pagpasok nito. Sige, Sister Lynn, parusahan mo. Ipakita mo ang daliri mo sa camera para mahipa namin yung kamay mo at mapagana yung mga pamarusa. Sige, Brother Fushige. Sister, umusal ka na sabay ihip. Lakasan mo ang pag-ihip. Umusal si Sister Lynn ng orasyong pamarusa. Gumana naman to sa nagbigay ng sakit sa kapatid niya. Nag-usap ang mga to habang pinaparusahan niya to. Kami naman ay nakagabay lang sa kanya. Tumutulong din kami sa pagpaparusa. Kaya sigaw ng sigaw ang kapatid niyang sinapian. Ayaw nito magsalita at ayaw magsabi ng pangalan kasi kakilala pala nila. Ituloy mo lang ang pamarusa, Sister Lynn. Parusahan mo ng kidlat. Tingnan natin kung hindi pa aamin yan. Bakit ayaw mo tigilan ng kuya ko? Kinalas ko na ang sakit niya, bakit ibinabalik mo pa? Sige, tuloy mo, Sis Lynn. Para masanay ka sa kumbate espiritual. Tama na! Ang sakit na! Hindi na ako babalik! Titigilan ko ng kuya mo! Siguraduhin mo lang na kapag inulit mo pa to, uhulihin ko kayo at ibabalik ko sa buong pamilya mo ang ginawa mo sa kuya ko para malaman mo kung anong sakit na pinaramdam mo sa kanya! Oo na! Titigil na ako! Tama na! Maawa kayo! May pamilya ako! Maliliit pa ang anak ko! Inuutos lang naman to sa akin! May pamilya ka rin pala eh! Tigilan mo ng pamilya ko! Ngayong may manggagamot na dito, ay tigilan nyo na ang ginagawa nyo! Lalayo na ako! Titigil na kami! Basta wag nyo na akong papatayin at ang pamilya ko! Ang lupit din ni Sister Lynn. Bawat tanong ay sinasabayan niya ng pamarusa. Kaya napasuko niya rin yung gumagambala sa kuya niya. Pagkatapos ng gamutan, ay gumaling na ang kuya ni Sister Lynn. Laking pasasalamat niya kasi madalas silang maloko ng manggagamot noon. Kaya pala hindi gumagaling ang kuya niya kasi ang nalalapitan nilang manggagamot ay siya rin ang nagbibigay ng sakit sa kuya niya. Mabuti nilang dahil nakilala namin siya. Naturuan namin siya kung paano manggamot. Kaya ngayon ay siya naman ang tutulong sa mga tao sa lugar nila. Naunang nagpaalam sa amin si Sister Lynn kasi napagod siya sa panggagamot. Tapos sabi niya ay magdadasal pa siya. Kaya kaming 3 na lang ni Brother Fushige at Brother Rapi ang naiwang magkakausap nito. Masaya kami para sa estudyante namin ito nang dahil sa amin ay humusay nito sa panggagamot. Balang araw isisibol siya sa lugar nila at gagamitin ng kalaman para tumulong din sa mga tao. Maglilingkod siya na walang hinihinging kapalit, yung hindi naniningil sa gamutan at may takot sa Diyos. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko at abangan nyo ang mga susunod naming laban sa mga elemento para puksain ang kadiliman at gawing payapa ang mundo ng mga tao. Abangan nyo ang magiging paglalakbay namin papunta sa Negros para turuan ng personal si Sister Lynn sa panggagamot at maging tulad din namin siya na manlalakbay ng mga albularyo. Ako ulit si Toldums at sa ngalan ni Tol Mike, Brother Rafi at Brother Fushige, ito ang paglalakbay ng 2 albularyo ng Antique. Hanggang sa muling pagsama nyo sa paglalakbay namin sa paggamit sa amin ng Diyos na tulungan ng mga tao.